kailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Ngayon po ay 2 linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Narito ang sugo ko na aking ipinadalang mauuna sa inyo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga unang misyonero ay napunta sa ating bansa. Ayon sa liturya, ang Adbyento ay nangangahulugan ng pagdating. Ang Panginoon ay dumating na nung siya'y isilang sa daigdig. Siya'y darating sa wakas ng panahon at dumarating sa bawat pagdiriwang ng liturya. Itinuturo ng simbahan. Ang kulay asul na hugis kalapati ay sumasagisag sa Espiritu Santo. Ito'y bahagyang nakabit sa krus na parang isang layag ng barko na nagsasabi sa atin na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga unang misyonero ay dinala sa ating bansa. Dala sa atin ang pananampalatayang Kristiyano. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kailingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya: Glo Gonzales Salazar, El Malagwador, Victor at Susie Mendoza, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes at Talyarde, Jerry Feni Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Ju, Joel at Lucy Bonifacio, June at Soli de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Ricky at Alvic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Zene Galvez, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Biacrucis,
Mila Digonong, Aida F. Resurrection, Vidal at Maria Taquirol, Cesar at Lolita Nicolas, Celi, Celine, Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Abitsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Janet E. Pascual at hindi ng EDB Community, Reverend Father Pino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ang kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, mga drivers at employees ng Milevine Trucking, Bobby Bibas, Benny Agustin, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tayana Marfil, Camila Sorotino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Dr. Marat Marie Tolentino, June at Doris Pillajera, Bernard at Edna de Guzman, Gigi Bautista Alejandro, Dennis Eber G. Bunag, Susan Lumaday, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo Del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Ruben Aguirre, Samuel Ingal, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, Marivic at Cyrene Marcelo, at para sa karawan ni Carl Servania, Olive Domingo, Chit Alcantara, Heidi Santos, Ralph Lauren Antonio, Leandro Abad, Dennis V. Cruz, Dionisio Bunag, Marilu Dadul, Luz Biminda de Lara, Marivic Ochenta, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Cededonia, Bibiana, Hilsida, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederic, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Jose Teodora, Justino Sila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose Ricardo, Maria, Jose Pipito, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Felomena, Alejandro, Debbie, lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon sa pasisikap na ituwid ang ating pamumuhay upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Inaanyayahan na po magsisindi ng kandila para sa ating Advent wreath. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mo ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías ang tinig na sumisigaw sa ilang upang handa ang daraanan, ang dumarating na Panginoon, hatid ang gantimpala sa mga hinirang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila, inyong ibalita sa bayang Jerusalem, na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ang daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga agsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang paghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, ipinananawagan ni San Pedro na italaga na natin ang ating sarili sa Diyos at mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan niya, yamang hindi natin talaga alam ang oras ni ang araw ng kanyang pagdating. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak.
Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sinibininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pabikis, ang kanya namang pagkaibalang at pulupukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat dapat na magkalad ng panali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapayag sa atin ang pagkakasugo kay Juan Bautista bilang tagapaganda ng daraanan ng ating Panginoon. Subalit kung ating pong pag-aaralan at ating pong pakakalimiin yung sinasaad sa atin ng banal na kasulatan, noon pa man ang ating Panginoon ay palagi nagsusugo ng kanyang mga pinili na mga tao, ng kanyang pinili na mga alagad. Nang sa gayon, sila man ay maging gabay na mga tao patungo sa landas ng katwiran, patungo sa landas ng kabanalan. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, meron pong tatlong aral na ipinagkakalob sa atin ang ating Panginoon. Unang-una, ang Diyos ay palagi tumutupad sa kanyang pangako, sapagat noon pa man kapag ang tao ay nagkakasala, kapag ang tao ay nangangailangan sa ating Panginoon, kapag ang tao ay tumatawag sa Diyos, ang Diyos ay palagi nangangako ng kanyang pagliligtas, nangangako ng kanyang pagtulong, nangangako ng kanyang pag-agapay. Kaya nga po mga kapatid, kahit nung una, pinapaalala sa atin, yung po bang kapag po yung mga tao ay nangangailangan sa Diyos, ang Diyos ay kagyat na naroon upang pakinggan sila at gayon din naman pagbigyan sa kanilang kahilingan kung ito ay nararapat. Dangan nga lamang mga kapatid, katulad po ng ating narinig sa iba pa nating mga pagbasa,
Magkaiba ang kaparaanan ng tao at ang kaparaanan ng Diyos. Magkaiba ang kapanahunan ng ating Panginoon at ang kapanahunan ng tao, sapagat ang Diyos ay hindi saklaw ng kapanahunan at kaparaanan ng sanlibutan. Ang Diyos ay higit pa, ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa panahon at sa lahat ng mga tao. Kaya nga po ang sabi sa atin, maaari na para sa atin ang isang 1,000 taon ay 1,000 taon. Ang isang araw ay isang araw. Subalit sa Diyos, po pwedeng ang 1,000 taon ay isang araw lamang. O kaya naman, ang isang araw ay 1,000 taon. Kaya nga po magkaiba yung panahon natin at kapanahunan ng ating Panginoon, sapagat mas mataas ang Diyos kaysa panahon. Kaya nga po ang Diyos ay palagi tumutupad sa kanyang pangako. Dangan nga lamang magkaiba ang ating pag-unawa ng kapanahunan at kaparaanan. Kaya nga po para sa atin, tila baga parang nagtatagal yung pagtupad ng pangako ng Diyos. Kumisa naman, napakabilis. Subalit mga kapatid, ang dahilan, ang Diyos ang nakakaalam kung kailan tutuparin ang kanyang pangako. Ang mahalaga lamang, kailanman hindi tinatalikuran ng Panginoon ang kanyang pangako ng pagliligtas sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya nga po nung unang panahon doon sa Israel, nung sila ay maging alipin ng mga Ehipsyo, ano ang nangyari sa kanila? Tumawag sila sa ating Panginoon at ang mga Hebreo na ito, ang mga Israelita na ito, pinagbigyan ng Panginoon sa kanilang kahilingan. Kaya nga po iniligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Kaya nung sila'y naglalakbay patungo sa lupang pangako, kinakailangan nilang tumawid ng disyerto, kinakailangan nilang tumawid ng dagat na pula na isang balawak na dagat doon sa kanilang lugar. Kaya nga po mga kapatid, ano ang ginawa ng Diyos? Para nang sa gayon, hindi sila maabutan ng mga hukbo ng paraon o ng mga sundalong Ehipsyo na humahabol sa kanila. Ang ginawa ng Diyos, kapag kaaraw, mayroong makapal na ulap na gumagabay sa kanila. Para nang sa gayon, hindi makalapit yung mga Ehipsyo sa kanila. At hindi naman pagdating ng gabi, mayroon namang isang haliging apoy ang gumagabay sa kanila upang magbigay ng liwanag sa kanila sa kanilang paglalakbay sa gabi. At hindi naman para muli ay hindi sila malapitan ng hukbo ng paraon na nakatakda na pumuksa sa kanila. At ipinagkalob sa kanila ang isang dakila na tao sa pangalan ni Moises, na kung saan siya rin ang gagabay sa kanila, mamumuno sa kanila para matawid nila ang dagat na pula, matawid nila ang disyerto, at maihatid ang mga tao na ito sa lupa na ipinangako sa kanila ng ating Panginoon. Kaya nga po doon sa disyerto, hindi rin sila pinabayaan ng Diyos. Kasi doon sa disyerto, nung sila'y nagugutom, ano ang ginawa ng Diyos? Kapag ka umaga, nagpapaulan siya ng maliliit na butil ng tinapay mula sa langit na ang tawag ay mana. Kinakailangan lamang tipunin ito ng mga Israelita upang nang sa gayon sila ay may makain sa maghapon. At pagdating naman ng dapit hapon, ano naman ang ginagawa ng Diyos? Nagpapadala siya ng mga ibong pugo nang sa gayon ang mga tao na ito ay magkaroon ng pagkain na karne para sa kanilang sarili. Kaya nga po hindi sila nagugutom, sapat ang pagkain na ipinagkakalob sa kanila ng Panginoon. At sa disyerto, isang paghampas lamang ng tungkod ni Moises sa mga bato roon, nagkakaroon ng bukal ng tubig. Hindi sila nagugutom, hindi sila nauuhaw, pinagbibigyan sila ng ating Panginoon sa kanilang pangangailangan. Anuman ang kanilang kailangan, ang Diyos ang nagdudulot sa kanila ng kanilang pangangailangan. Kaya nga po mga kapatid, ipinapayag sa atin, kapag tumawag tayo sa ating Panginoon at nangako ang ating Panginoon ng kanyang pagtulong sa atin, hindi magluluwat. Ang Diyos ay tutupad sa kanyang pangako. Magkakaroon ng kaganapan ang kanyang salita at ang kanyang salita ay hindi magkakabula, bagkus ito ay pagbibigyan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, pinapakita sa atin hindi lamang sa panahon ng pagtawid sa dagat na pula na kung saan ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na ito sapagat hinati ng Panginoon sa gitna ang dagat na ito para makarating ang mga Israelita patungo sa kabilang pangpang. Kundi matapos ang ilang panahon, nung sila ay tumalikod sa ating Panginoon, nung sila nagkasala,
nung sila ay napatapon sa Babylonia, dala ng kanilang pagkapalalo, muli ang Diyos ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta na nagpapaalala sa kanila ng tuwid na landas ng dapat nilang taluntunin patungo sa ating Panginoon. Ginabayan muli ang mga tao na ito patungo sa landas ng kabanalan, palayo sa landas ng pagkakasala, patungo sa landas ng kaligtasan, palayo sa landas ng kapahamakan. At hindi naman nagpadala ang Diyos ng mga hari, nagpadala ang Diyos ng ibang mga tao na mamumuno sa mga Israelita nang sa gayon, matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, magsimula muli ang kanilang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po nangako ang Diyos at ito'y palagi niyang tinutupad ayon sa kanyang kaparaanan at ayon sa kanyang kapanahunan. At hindi naman, mga kapatid, hindi nagluwat. Muli ay nangako ang ating Panginoon na isisilang ang isang tagapagligtas. Subalit bago ang lahat ng ito, mayroong ipinangako pang ating Panginoon na mayroong isang magiging tagapanguna, at ito ay sa katauhan ni Juan Bautista o si Juan na tagapagbinyag, ang pinsan na makalawa ng ating Panginoon. Kaya nga po'y pinangako ang tao na ito upang nang sa gayon siyang maging tagapaganda ng daraanan ng ating Panginoon na mag-anyaya sa mga tao bago ang ministeryo ng ating Panginoon na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, tumalikod sa paggawa ng masama at pabinyag upang magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan mula sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, ipinapakita sa atin ang kahalagahan na tayo magtiwala sa ating Panginoon, sapagat ang kanyang salita, kapag kanyang binitawan, may isang salita ang ating Panginoon. Tinutupad niya ang kanyang pangako, tinutupad niya ang kanyang sinasabi sa kanyang bayan. Kaya nga po, mga kapatid, kumisan para sa atin, tila baga nagtatagal, pero ang lagi na lamang nating isipin, God brings out the best in us sa mga oras na tayo nag-aantay. Ipinapakita sa atin ng Diyos ang kahalagahan na tayo magtiwala pa rin, sapagat kailanman hindi tayo tatalikuran ng ating Panginoon. At ito ang kanyang ipinakita doon sa Israel, sa kanyang bayang pinili nung una, upang nang sa gayon, mailigtas sila mula sa pagkakasala, mahango sila mula sa pagkaalipin, at madala sila sa daan ng katwiran at daan ng kabanalan. Ano po yung ikalawa na ipinapayag sa atin na aral ng ating mabuting balita? Na kapag ka ang Diyos ay nangako, siya nga ay tumutupad, subalit may kakibat ang pagtupad na ito ng pangako ng ating Panginoon. May kakibat ang kaganapan ng pangako ng Panginoon. At ano ang kakibat nito? Kakibat nito ang ating pagsisisi ng ating mga kasalanan. Hindi naman po pwede na tayo'y hihingi sa ating Panginoon. Tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako, pero wala naman tayong gampanin, wala naman tayong ipapalit na maganda para sa ating Panginoon. Hindi naman po pwede na ang Diyos lang ang gumagawa palagi sa atin ng kabutihan. Tayo rin naman ay dapat tumulong sa ating sarili para nang sa gayon matulungan natin ang ating sarili na mahango mula sa pagkakasala. Kaya nga po sa pangalan ni Juan Bautista o ang tagapagbinyag, ano ang kanyang ipinapangaral? Ang sabi niya, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan, sapagat tandaan po natin, there will come a time na tayong lahat ay haharap sa ating Panginoon. There will always be a time of reckoning na kung saan magsusulit tayo ng ating sarili sa harap ng Diyos. Kaya nga po, ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Ipapahayag din natin sa Diyos ang ating mga mabubuting nagawa. Alin kaya ang mas matimbang habang tayo ay nasa lupa pa lamang? Kaya nga po ang sabi sa atin, ang pagsisisi hindi dapat nasa huli. Ang pagsisisi dapat nasa kasalukuyan. Para nang sa gayon, pagkatapos ng iyong pagsisisi, maaari ka pa na magbagong buhay. May pagkakataon ka pa na baguhin ang iyong naging pagkakamali, na itama ang lahat ng pagkakamali mo at ihingi ng tawad ang iyong mga pagkakasala. Kaya ang lagi nating tatandaan, ang Diyos ay ang Diyos ng maraming tsansa. God is the God of many chances. Binibigyan tayo palagi ng second chance ng ating Panginoon. Pinagkakalooban tayo palagi ng pagkakataon para tayo ay magbagong buhay at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga po, wag nating antayin yung sinasabi ng iba na yung po bang kapag ako'y matanda na, tsaka na lang ako magbabagong buhay.
Kapag ako'y mahina na, tsaka na lang ako magsisisi. Pagka ako ay mamamatay na, tsaka na lang ako lalapit muli sa ating Panginoon. Paano kung hindi mo naabutin ang katandaan? Paano kung abutan ka na hindi nakahanda sa paglapit mo sa ating Panginoon? Paano kung abutan ka ng kamatayan na hindi ka nakahanda sa paglipat sa panibagong buhay? Kaya wag na nating antayin yung hinaharap na yun pa lamang tinatawagan tayo ng ating Panginoon na magsisi mula sa ating pagkakasala. Kaya nga ang sabi ng mga matatanda, habang may buhay, may pag-asa. Kaya ang pagsisisi, habang buhay ka pa. Kasi pag namatay ka na, wala na doon ang pagsisisi. Kasi kahit na magsisi ka, wala ka ng tsansa. Kasi huhusgahan ka na. Kasi haharap ka na sa ating Panginoon. Ang tsansa mo na bumawi ay sa pagkakataon sa kasalukuyan. Ang tsansa mo na makabawi para sa ating Panginoon ay sa kasalukuyan na buhay na kung saan pwede mo pang bawiin o kaya naman ay pwede mo pang gawin ang nararapat ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po itong si Juan Bautista nagbibinyag sa Ilog Jordan. Bakit? Sapagat nag-aanyaya siya sa mga tao na sila mismo ay magsisi mula sa kanilang mga pagkakasala. Hindi naman po perpekto itong si Juan Bautista. Hindi naman siya perpekto bilang isang mangangaral. Subalit lahat naman tayo, wala naman tayo maipagmamalaki sa harap ng ating Panginoon. Kaya nga lahat tayo nag-aakayan, hindi man perpekto, para lang sa gayon mapalapit tayo sa ating Panginoon. Ang kapwa makasalanan ay umaakay sa kanyang kapwa patungo sa Diyos. At ano po mga kapatid, yung ikatlo na aral sa atin ng ating mabuting balita, na hindi lamang tayo tinatawagan na magtiwala sa Diyos sapagat tinutupad niya ang kanyang pangako, hindi lamang tayo tinatawagang magsisi mula sa ating mga pagkakasala, kundi tinatawagan din tayo na tayo maging mapagpakumbaba sapagat alamin natin ang nagpapatawad sa atin ng ating kasalanan ay mas mataas kaysa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, makikita po natin itong si Juan Bautista o si Juan na tagapagbinyag. Napakasimple lamang ng kanyang kasuotan, napakasimple lamang at napakapayak ng kanyang pagkain. Ano ang kanyang kasuotan? Ito'y mula lamang sa hinabi na balahibo ng kamelyo at balat ang kanyang pamikis. Ang kanyang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Simple lamang. Bakit? Kasi yung kanyang ipinapangaral ang mas mahalaga. Hindi naman importante yung kanyang kasuotan. Hindi naman importante kung anong kanyang kinakain. Ang pinaka-importante, yung ipinapayag niya at pag-anyaya sa mga tao na magsisi mula sa kanilang pagkakasala at magbagong buhay. Kaya nga po mga kapatid, hindi siya nagsuot ng kasuotang maringal o marangya katulad ng sa mga hari, o kaya naman hindi siya kumain ng napakasasarap na pagkain na maaaring inihahandog sa kanya ng mga taong natulungan niya para sila'y magbalik loob sa ating Panginoon. Sapagat ang ipinapayag ni Juan Bautista, hindi ang kanyang sarili ang dapat na matanyag. May tunay na bida, may tunay na mas mataas, may tunay na mas makapangyarihan kaysa kanya. At ito ay ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Juan Bautista, ang darating na kasunod ko ang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Kaya isipin na lamang natin kung gaano kasikat itong si Juan Bautista o tagapagbinyag nung kanyang kapanahunan. Yung mga taga-Judea, yung mga taga-Jerusalem, nagpupunta halos sa kanya. Bakit? Magaling siyang magsalita, magaling siyang mag-anyaya, may convincing power itong si Juan Bautista. Marami ang nagpapabinyag sa kanya, marami ang sumusunod sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pumasok ang yabang sa ulo nitong si Juan Bautista. Bakit? Alam niya, siya'y alipin lamang din ng ating Panginoon. Siya'y tagapaganda lamang din ng daraanan ng ating Panginoon. Hindi siyang bida, bagamat sikat siya sa maraming mga tao. Kundi ang tunay na bida ay walang iba kundi ang darating na Mesiyas.
ang tunay na bida ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga si Juan Bautista, itinuturo niya ang mga tao hindi para sa kanyang sarili, itinuturo niya ang mga tao patungo sa ating Panginoon. Nang sa gayon, sila mismo ay makapagsisi at makahingi ng tawad, hindi kay Juan Bautista, kundi sa Diyos mismo, at makatanggap sila ng karampatang pagpapatawad mula sa kanilang pagkakasala. Kaya nga po kitang-kita yung kapakumbabaan doon sa buhay ni Juan Bautista. Sikat man siya, pero hindi niya pinapakita na siya ay mas mataas kaysa ating Panginoon. Kinalulugdan man siya at sinusundan ng maraming mga tao, pero ang itinuturo niya ay ang tunay niyang sinusundan, at ito ay ang Diyos na gabay ng kanyang buhay. Ang Diyos na nagsugo sa kanya bilang isang makabagong propeta noong kanyang kapanahunan para sa isang misyon na kaya ng mga tao pabalik sa landas ng Panginoon, na tuwirin ang landas ng Diyos na siya isang tagapaganda lamang ng daraanan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang binyag ni Juan Bautista ay binyag para mag-anyaya sa mga tao, magsisi mula sa kanilang pagkakasala. Pero yung pagbibinyag niya sa tubig, sa Ilog Jordan, alam naman niya, hindi ito ang nakapagpapatawad ng kasalanan. Kaya nga ang sabi niya, ang darating na kasunod niya, ang magbibinyag sa Espiritu Santo, sapagat si Jesus, ang kanyang binyag na iniaalay sa atin, ay nakapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya isipin po ninyo, kapag kay bata pa lamang na nabinyagan, wala ka pang nagagawa na kasalanang personal. At ano yung kasalanang personal? Yung alam mo na mali, may tamang pag-iisip ka na, ginawa mo pa, may personal ka na pananagutan dito. Ang tawag dito ay kasalanang personal, sapagat alam mo na, may isip ka ng tama, ginawa mo pa yung pagkakamali na ito. Kaya nga po mga kapatid, makapamimili ka na huwag gawin ito, pero ginawa mo pa rin. Ikaw mismo ang may gampanin sa pagkakasala na ito. Subalit mga kapatid, pagbata pa lamang, ang kasalanan ng bawat isa sa atin, lahat tayo nang isinilang sa mundong ito ay ang kasalanang mana. At ano po yung kasalanang mana? Ito yung kasalanan ng ating mga unang magulang, ang kasalanan ng pagsuway, ang kasalanan ng pagtalikod sa Diyos na naapektuhan maging ang kasalukuyang henerasyon. Kaya nga po ang sabi sa atin, sa binyag, pinatatawad ang kasalanang mana kapag batang sanggol pa lamang na wala pang kasalanang personal. Pero kapag kay may edad na nabinyagan, dalawa na ang pinatatawad sa iyo. Ang pinatatawad sa iyo ay kasalanang mana at kasalanang personal. Kaya nga kapag kay nagkasalang muli ng kasalanang personal, hindi ka na uli bibinyagan. Pinatawad ka na sa unang kasalanan mong personal. Ang kasunod nito ay ang pagpapatawad na dapat nating hingin sa sakramento ng pagkukumpisal o sakramento ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang Diyos ay nagpapatawad sa atin. Maging sa binyag, tumatanggap tayo ng abot-abot na biyaya sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, ano ang aral sa atin? Ano ang hamon sa atin ng mabuting balita mula sa mga itinuro sa atin ng ating Panginoon? Unang-una mga kapatid, ang sabi sa atin, magtiwala tayo sa Diyos kung paanong tinutupad niya ang kanyang pangako, na gayon din naman ang bawat nating kahilingan sa Diyos, ang Diyos ang tutupad sa atin. At hindi naman kapag tayo ay sinugo ng ating Panginoon, katulad ni Juan Bautista, hindi magkakabula ang kanyang salita, gagabayan tayo ng ating Panginoon. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, kapag ikaw ay sinugo ng Panginoon sa isang misyon, ang Diyos ang gagabay sa iyo. Hindi ka mahirapan ka man, subalit magtatagumpay ka sa pangalan ng Panginoon, sapagat ang Diyos ang backer mo, sapagat ang Diyos ang nasa likod mo, ang Diyos ang magtataguyod sa iyo. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, kapag halimbawa may talento ka naman, sinugo ka ng Panginoon para maging choir member, sa una magkakamali ka. Sino bang hindi nagkakamali? Pero practice makes perfect. Ang Diyos ang gagabay din sa iyo. Kaya nga po, yung mga choir members natin, hindi naman po sila perpekto, pero sila ay kasama sa mga sinugo ng Diyos para nang sa gayon, makapaglingkod sa kanyang pangalan, makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang kapwa sa ating pagdiriwang na panliturhiya. Kaya nga po, ang pangako ng Diyos,
gagabayan ng bawat isa sa atin. Magkakaroon ito ng katuparan, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po yung mga magagaling kumanta ngayon, magagaling magandog ng awit sa ating Panginoon, hindi naman sila nagsimula na tunay na magagaling na, kundi ginabayan sila ng Panginoon habang tumatagal, para lang sa gayon, ang kanilang pag-awit ay hindi lamang mula sa kanilang talento, kundi ang kanilang pag-awit ay nagmumula sa kaibuturan ng kanilang puso, sapagat ang pag-awit na ito hindi simpleng pag-awit, sapagat ito'y pag-awit na may pagdarasal, ito'y pag-awit na nagmumula sa ating kalooban, ito'y pag-awit na iniaalay natin para sa ating Panginoon. Gayon din po naman mga kapatid, kapag kalimbawa, ikay tinalaga ng ating Panginoon para maging tagabasa o tagapaglahad ng salita ng Diyos, isang lektor o commentator, huwag kang mag-alala, sa unang magkakamali ka, pero gagabayan ka ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, ang mga tao na naglilingkod sa Kanya ay palaging gagabayan sa kanilang paglilingkod. Kaya nga po, sa unang magkakamali ka, pero practice makes perfect, at kalinsabay nito ang pananampalataya natin sa paggabay ng ating Panginoon. Ngayon din po naman, mga kapatid, may iba't ibang paggabay sa atin. Sa una, mga kapatid, yung mga unang magulang, may mga pagkakamali tayo, first time nanay, first time tatay, pero ginagabayan tayo ng Diyos. Kaya nga po, pagdating ng panahon, matututunan mo rin ang maging isang tunay at mapanagutan na magulang para sa iyong mga anak, kung ikaw lamang ay pagagabay sa ating Panginoon at magtitiwala sa Diyos. Kaya nga po, kahit sa amin pong mga pari, wala naman pong perpekto sa amin. Kami po'y umaamot lamang din ng paggabay ng ating Panginoon. Kaya kung meron po sana na dapat maging pari, baka sa pamantayan ng mga tao, hindi po ako yun sa aming mga magkakaklase. Bakit? May mas marurunong po, may mas magagaling po, meron pong talagang karapat-dapat sa aking paningin. Pero mga kapatid, bakit ilan kami na pinili ng Panginoon? Bakit? Kasi ang ating Panginoon, namimili siya ng ayon sa kanyang kaparaanan. May plano ang Diyos para sa iba kong mga kaklasmate, may plano rin ng Diyos para sa akin. Kaya isipin po ninyo, yung pinakamagaling naming magsalita, sabi ko nga, ito dapat maging pari. Bakit? Magaling magpaliwanag, malinaw magpaliwanag, mahusay magsalita, pero hindi naging pari. Bakit? Iba yung plano ng Diyos para sa kanya. Hindi saklaw ng tao ang kaparaanan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi ko nung araw, baka mahirapan ako magpari. Bakit? Kasi nung araw po, dudungo-dungo po ako, at ako'y masyadong mahihain. Kaya kapag kapo ko'y nagsasalita, ay talaga namang parang ipis lang ang makakarinig. Kapag kapo ko'y humaharap sa mga tao, ay talaga nakakahiya. Bakit? Hindi po ako nagpapakita ng buka, sapagat lagi po akong nakayuko. Masyado po akong mahiyain. Kaya po kapag naglalakad ako, lagi ako nakayuko. Kaya nga po kadalasan, pagka po kayo naglalakad sa kalsada, malapit-lapit, muntik-muntikan na ako masagasaan ng truck. Bakit? Kasi nandiyan na pala yung truck, hindi ko pa nakikita. Nakatingin ako sa babae, yung paa ko ang tinitignan ko. Pero mga kapatid, ang sabi nga ng ating Panginoon, kapag tayo nagtiwala sa Kanya, siyang gagabay sa atin. Bakit? Sapagat magpapadala siya ng mga tao na gagabay din sa atin. At nakita ko po ito sa pamamagitan ng katauhan ng aming rektor na pari sa seminaryo. Kasi minsan ang sabi sa akin ng rektor namin, dito sa seminaryo, kung gusto mo magpari, hindi po pwedeng dudungo-dungo ka. Dito sa seminaryo, kung talagang gusto mo magpari, hindi po pwedeng hindi ka nagsasalita rito. Hindi po pwedeng hindi ka pwedeng humarap sa mga tao. Hindi po pwedeng ikaw ay mahiyain. Kaya nga po ang sabi sa akin, pag hindi mo ginawa yan, maaari palalabasin ka sa seminaryo, maaari hindi ka na magiging pari. Kaya po ang ginawa ko po noon, nag-practice po ako, kaalinsabay ng pananampalataya sa Diyos. Kaya po yung may basura ng seminaryo, doon po ako pumupunta, nagsasalita ako, nagpa-practice ako, sumisigaw ako. Bakit? Para nang sa gayon, ma-practice yung aking pagsasalita. Kasi dudungo-dungo po ako ng araw. At bakit sa may gawin ng basurahan? Kasi sino ba naman luko-lukong pupunta roon ay mabaho doon. Kaya pagka po kayo nagpa-practice doon, mag-isa lang ako roon. Pero mga kapatid, practice makes perfect, kasama ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya natuto po akong magsalita, natuto akong makipag-usap, medyo sumobra pa nga, kahit wala akong kausap minsan, nagsasalita akong mag-isa, Kasi nagpa-practice po talaga ako, Kaya nga po mga kapatid, tingnan ninyo, kapag ang Diyos ang gumabay,
bibigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoon. Whom God chooses, He empowers. At ano po yung pinapayag din sa atin? Walang perpekto sa mundo na ito. Lahat tayo nagkakamali. Kahit naman ginagabayan ka ng Diyos, kahit naman ikaw ay pinili ng ating Panginoon sa larangan na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos. Pero walang perpekto, lahat tayo nagkakasala. Pero sa kabila ng lahat, katulad ng panawagan ni Juan Bautista, matuto rin tayo na magsisi mula sa ating mga kasalanan. Kaya isipin po ninyo, kahit po yung mga pari nagkakamali din, kahit po yung mga pari nagkakasala rin, magkakaiba po kami ng ugali, kung paano magkakaiba kami ng itsura, lalo na magkakaiba kami ng height, no? Kaya kapag po meron kaming okasyon sa diocese, lagi po ako nagbabao ng kasulya, tsaka po ng aking stola, tsaka ng aking alba. Bakit? Kasi pagka po ako nagpupunta roon, pag na-late ka ng konti, mauubusan ka ng isusuot na chasuble na kasya sa iyo. Bakit? Kasi ang laging available, marami ang large, maraming extra large, marami ang medium, maraming small. Ang problema, marami rin kaming maliliit, marami kaming pandak. Kaya nga po, lahat kami mag-aagawan doon sa small. Ang kailangan ko po, mga kapatid, hindi lang small. Yun ang akala ng iba, ang damit ko'y small. Hindi po, ang chasuble ko'y extra small. Kaya kung meron pa pong mas maliit, extra small, mas mainam. Bakit? Kasi pag umaba pa ng konti, ay kapag po ko'y naglalakad, mas madalas nakahalik ako sa lupa kaysa ako'y nakatayo. Bakit? Matatapakan ko yan. Kaya nga po kapag mahaba rin yung istola, ano nangyayari? Yung aking sapatos lumilinis. Bakit? Habang lumalakad ka, kumakas ka sa sapatos mo, parang sinusushine ang sapatos mo. Kaya nga po mga kapatid, magkakaiba po kami. Gayun din po naman, pagdating po sa ugali, magkakaiba po, no? Kaya kahit po ang pari nagkakasala rin. Kaya nga kung paanong ang Diyos ay nag-aanyaya sa pamamagitan ni Juan Bautista, magsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Kami rin po mga pari, instrumento man kami ng Diyos ng pagpapatawad sa kasalanan kapag ka po merong kumpisal. Pero kami rin pong mga pari, baka po hindi nyo alam, nagkukumpisal din po kami. Nagkukumpisal din kami sa kapwa namin pari. Kuminsan nga lang namimili rin kami ng pari na pagkukumpisalan. Bakit? Kasi minsan po nagkumpisal ako nun sa kapwa ko pari. Ako'y talaga naman maiyak-iyak pa sa pagsisisi sa aking mga kasalanan. Tapos ako po'y talagang sising-sisi sa ginawa ko. Talaga namang damang-dama ko yung pagsisisi doon sa aking nagawang pagkakasala. Tapos maya-maya nakita ko yung pari, naka-classmate ko, na kung saan nagkukumpisal ako, ay parang humahagikik, parang tumatawa, nakangiti sa akin. Tapos nag-isip ako, bakit ba naman itong tao na ito sising-sisi na nga ako parang nakangiti pa. At nung ko lang napagtanto, yung kinukumpisal kong kasalanan, tatawa nga ito. Bakit? Magkasabwat kami habang ginagawa namin yon, no? Kaya sabi ko bumabalik din sa Kanya, no? Kaya pareho kaming nangangailangan ng pagpapatawad. Pareho kaming nangangailangan ng pagsisisi. Kaya lahat po tayo, kailangan nating magsisi mula sa ating mga kasalanan. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, matuto rin nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating pagkakasala. At hindi naman, mga kapatid, dahil tayo'y nagkakasala, hindi tayo mas mata sa Diyos, matuto rin tayong magpakumbaba. Kaya nga po ang sabi ng mga matatanda, walang taong dumura sa langit na hindi bumalik sa kanyang muka ang kanyang dura. Hindi ka makapagmamalaki sa Diyos hanggat ikay nasa lupa at maging sa kabilang buhay, kailangan natin ang ating Panginoon. At panguli, mga kapatid, alam po ninyo nung araw, may sumikat po na artista, ang pangalan po ay Marilyn Monroe. Kaya yung po mga kapatid nating may edad na nabuhay nung mga circa 1960s, kilala po yan, ano? Kaya napakaganda po ng babae na ito, sikat na sikat nung araw, maganda, sexy, maging ang presidente ng Amerika noon na si John F. Kennedy at ang kanyang kapatid na si Robert Kennedy, ang sabi ay nabighani rin sa kagandahan ng babae na ito. Kaya nga po sikat na, maganda pa, sexy pa, at kilalang kilala sa maraming lugar. Pero alam po ninyo mga kapatid, minsan yung kasikatan ng isang tao kapag pumunta na sa ulo, nakakalimutan na niya
tao ka lang din. Nakakalimutan na niya na magpakumbaba. Kaya nga minsan sa kalagitnaan ng kasikatan ng tao na ito, ano ang sabi ni Marilyn Monroe? Kailanman sa buhay ko, hindi ko kailangan si Jesus. Kailanman sa buhay ko, hindi ko kailangan ang Diyos. Kaya nga po matapos yon, si Marilyn Monroe, nasira yung kanyang karir. At matapos noon, namatay siya sa drug overdose. Kaya isipin po natin mga kapatid, yung mga nabuhay sa atin noong 1960s, baka dito may mga nabuhay pa, 1940s, 1950s nung pinanganak, so natatandaan pa po siya. Pero isipin po ninyo, yung mga nabuhay sa kasalukuyan, yung mga kabataan natin ngayon, baka hindi na po siya kilala. Kaya nga po, ang isipin po natin, yung karangyaan, yung kadakilaan, yung pong karangalan, lumilipas po yan. Yung kasikatan, lumilipas po yan. Sikat na sikat ka noon, ala-ala ka na lang ngayon. Wala kang maipagmamalaki sa Diyos. Lilipas ang lahat ng bagay, pero ang hindi lilipas ay ang ating Panginoon. Sa banang huli, sa Diyos din tayo uuwi. Sa banang huli, ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng karampatang kaligtasan para sa ating sarili. Hindi sa ating taglay na lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, matuto tayong magpakumbaba sa ating Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating sarili at magsisi tayo mula sa ating pagkakasala nang maging karapat-dapat tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa kaysa ng Ama sa pagkadiyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin at makinig sa tawag ni Jesus na maging gising tayo at handa sa kanyang pagdating. Kaya't ating pong sambitin, Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang ang simbahan sa pamumuno ng mga obispo at pari ay patuloy na ipahayag ang matibay na pag-asa sa pagtatagumpay ng paghahari ng Diyos sa ating bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang ang mga namumuno sa mga bansa ay makinig sa tinig ng banal na Espiritu, na hanapin ang daan ng pagkakasundo at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang maranasan ng mga nagdurusa, nalulungkot, na mga may karamdaman at mahihirap, ang tunay na pagdating ni Kristong nagbibigay ng aliw, kagalingan at pag-asa sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang tayo na natitipon ngayon bilang sambayanan, ay ang maging tagapaghatid ng mabuting balita sa mga kalapit nating bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang ang mga yumao, mabinyagan sa Espiritu Santo, ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin.
Panginoong Yesus, alam mo na hindi namin kayang itayo ang bagong daigdig kung wala ka. Samahan kami, Panginoon, sa aming paglalakbay. Ipakitang tamang daan at tulungan kami na itayo ang bagong langit at bagong lupa na ikaw ang nagahari bilang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging di na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang maginingning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y kunibahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaringapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tadang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang ihilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakpan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na, pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo San kami. Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Alang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina.